Guys, maagang nagsimula ang China para paghigantihan ang Gilas Pilipinas. Hindi pa man nag-i-start ang basketball tournament sa Asian Games, napakalaki na agad ng lamang ng Team Dragon sa team ng Pilipinas. Maagang ginamit ng host country ang gulang nang magpakita ng kawalang interes ang Hangzhou Asian Games Organizing Committee sa apila ng Pilipinas na payagan sina Calvin Abueva at Jason Perkins sa lineup ng ating national team. At hindi lang yan, mukhang hindi rin papayagan sina Terence Romeo at Mutaw Tua na mapasama sa lineup ng Gilas Pilipinas. Yan at maraming iba pa ang ating pag-uusapan, kaya panoorin nyo ang bidyong ito hanggang dulo. Pero bago ang lahat, baka gusto nyong suportahan ang ating channel, please like and subscribe. Malaking bagay na po yan sa aming mga vlogger. Maraming salamat po sa inyo. Nangyayari na po ang pinangangambahan ng SBP at ng Philippine Olympic Committee tungkol sa posibleng panggugulang ng China laban sa ating national basketball team. Sa report po ni Homer Saison sa spin.ph, dininay na hindi pinayagan ng Hangzhou Asian Games Organizing Committee ang request ng Gilas Pilipinas na isama sina Calvin Abueva, Jason Perkins sa lineup ng Philippine National Team. Wala pa sa China ang kupunan ng Gilas, gumagamit na agad ng dirty tricks ang China. Posible ring hindi payagan sina Terence Romeo at Mutaw Tua upang tuluyang pilayin ang team na binuo ng bagong coach na si Tim Cone. Ito naman po ay alam na nating lahat. Pagkatapos ng di magandang kampanya ng Gilas sa FIBA World Cup, bumaba sa pwesto si former Gilas coach Chot Reyes. At dahil gahol na nga sa panahon ay madaling inilagay si Tim Cone bilang pansamantalang coach ng ating national team. Matapos ding magsibalik sa kani-kanilang mother team abroad ang kalahati sa mga Gilas players, madalian ding binuo ni Coach Tim Cone ang kanyang Final 12. Sa pagkawala ni Renz Abando, AJ Edu at Dwight Ramos, kinall up ni CTC sina Jason Perkins, Calvin Abueva, Terence Romeo at Mutaw Tua upang bumuo ng Gilas lineup na ang misyon ay sungkitin ang gold medal sa Asian Games. Ang malaking problema, ang Asian Games ay gaganapin ngayong taon sa bansang China. Ang karagdagang players na pinili ni Coach Tim Cone para sa Gilas ay hindi kasama sa listahang isinumiti ng POC sa HAGOC na nauna nang isinabmit. At siyempre, nakakita ng butas ang China upang ngayon pa lang ay iparamdam nila sa kupunan ng Gilas na, teka lang mga Pinoy, hindi nyo kami pwedeng tambakan sa harap ng sarili naming mga kababayan. Alam ng China na malalakas na players sina Calvin Abueva, Jason Perkins, Terence Romeo at Mutaw Tua, kaya gusto nilang hadlangan ang inclusion ng mga ito sa lineup ng Gilas. Sa ating video 2 days ago, tinalakay natin ang mga dirty tricks ng China basta kalaban sa basketball competition ang Gilas. Kaya nga noon ay nagparamdam din ng inis si SBP Chairman Emeritus na si Manny B. Pangilinan, yung tungkol sa electric bus na sumundo sa Gilas players upang ihatid ang mga ito sa venue. Pero ayaw umandar dahil hindi raw nag-charge. Lahat ng dirty tricks nakahanda silang gawin upang idiskaril ang plano ng Gilas Pilipinas. At ngayon nga, pagkatapos i-deny ang request ng POC na mapasama sa lineup ang mga players na idinagdag ni Coach Tim Cone, nanganganib na baka 8 player lang ang maging lineup ng ating national team. 5 araw na lang bago simula ng Asian Games, pero ganito kaaga ay naghahagika na agad siguro ang kupunan ng China. Sa katatapos na FIBA World Cup ay dinurog ng Gilas ang team ng mga singkit. Nagsisimula na ang China sa kanilang paghihiganti. Anyway, may pag-asa pa naman na magbago ang isip ng HAGOC o Hangzhou Asian Games Organizing Committee. Lilipad patungong China si POC President Bambol Tolentino upang personal na iapila ang Gilas case. Personal niyang ipapaliwanag sa pamunaan ng organizing committee na may mga na-injured ding players ang Gilas bukod sa mga manlalarong nagsibalik na sa kanilang team abroad, kaya kinailangan ni Tim Cone ang mga kapalit. At kung hindi papakinggan ng apila, 8 Gilas players lang ang sasabak sa labanan. Ngayon pa lang ay gumugulong na siguro sa pagtawa ang mga singkit nating mga kapitbahay. Samantala, pasadahan din natin ng konti itong si Maverick Ahengmisi.
Isa na nga po siyang legit na kabarangay matapos bumirma ng 3-year max contract sa Barangay Ginebra. Bago nagkapirmahan, ilang buwan din na pinagtatalunan sa social media kung dapat itong kuhanin ng Gin Kings o hindi. Maraming may ayaw, mayabang daw kasi. Ngunit mahirap i-ignore ang performance ng Phil Nigerian Guard sa huling conference nito sa Converge. Si Maverick ang naging number 1 player ng Fiber Xers sa Governor's Cup. Nag-average siya ng almost 20 points per game, almost 7 rebounds, and 3 assists. Mataas po yan at kung madadala niya sa ibang team ang average na yan, magiging game changer po iyan sa kupunan na kanyang lilipatan. At nalipat nga po siya ngayon sa Barangay Ginebra. Kung noong unay pambabas ang natatanggap ni Missy, ngayong nasa Ginebra na siya ay unti-unti nang nagbabago ang impresyon sa kanya ng mga fans. Tulad po nitong masugid nating viewer na si Rosemary Juan. Sabi niya, lalo raw siyang nai-excite ngayon na simula na ang PBA Season 48. Noon ay inamin din ni Coach Timko na isa si Maverick Missy sa kanyang mga ibinoto upang mapasama sa All-Star. Pero hindi nga ito napasama, tinalo pa ni Nards Pinto at Jeremiah Gray. Kaya sa isang interview, sinabi ni Maverick ang ganito. But truthfully, I don't care that I'm not an all-star. And you guys are thinking, nagtatampo ako, but that's not even the case. Even if I was voted number 1 in the all-star voting, okay, I still wouldn't want to be in the all-star game. I would still ask to not be in it. Like, everybody is really misunderstanding where I'm coming from. This is just my opinion. Like, truly, I feel like I could do something better with my time. That's about 2-3 days. I could go to Boracay. I could go to Hong Kong. I'd rather do that than go to the All-Star Weekend. Tama ang sinabi ni Missy, parang naging popularity contest na ang PBA All-Star. Dahil sikat ang Ginebra, 8 sa kanilang player ang ibinoto ng mga fans. Ngayong nasa Ginebra na si Maverick, sa susunod na PBA voting for PBA All-Star ay siguradong isa na ang kanyang pangalan sa mga iboboto ng libu-libong mga tagahanga ng Barangay Ginebra. Pero heto ngayon ang tanong. Matapos niyang magsalita, nagugustuhin pa niyang mag-Hong Kong o Boracay kaysa sumali sa All-Star Game, ano ang kanyang gagawin pag ibinoto na siya ng mga tagahanga ng Barangay Ginebra? Siguro si Boss Al Francis Chua na lang ulit ang bahala. Sabi nga nila, walang nakatatanggi sa napakahusay na SMC Sports Director. So guys, yan lang muna. Hanggang sa muli. Ang maliit na kabutihan natin sa kapwa ay di lang natin ginagawa para sa tao, kundi ginagawa rin natin para sa Diyos. Isang paalala po mula sa inyong Halo Halo Sports Republic. Salamat po.